program. Before mic ko to dun sa video. Wala tayong mic ngayon dahil liit lang naman ito. Narinig niyo ba ako dyan? Paano lang narinig ba dyan? Okay, so first of all, I want to welcome everyone. Thank you for coming. May director ako. I just want to thank, siyempre si Mamu, no? Kahit sabihin mo hindi ganun kalayo lipat, pero mahirap na sa akin yung bumiyahin. No? Thank you, Mamu. Napakalaking bagay na nandito po kayo kasi kapatid kayo ng nanay. Diba? At your age, ang hirap na bumiyahin. And siyempre kahit sabihin mo malapit lang kayo, nag-take tayo ng time para pumunta dito. Thank you, Leia. Lady, John? Ilan? Naomi, Leia, nasabi na na. Abby, Elena, Ate Rose, Des, Jasmine, Ate Alice, Kuya, salamat. Huwag niyo akong turuan. Kaya ko yan. Ate Naomi, ang pinakamalapit kong kapitbahay. Alam mo, Miss, kung naalala kita, sabihin pa ako nagpunta kanina, lapit ko na sa'yo. So, sana nagpunta lang tayo summer. Kasi alam na, trabaho pa rin ako. Ate Jo, salamat. Alvin. And Ina. Thank you, welcome to Nanay or Elizabeth Abartes. Ang program po natin madali lang. Welcome remarks. And then, we will start the program proper by telling Nanay kung gano'n po natin siya kamahal. And then, if you can also honor Tita Piscine. Okay, nandito siya eh. No? And then pag-file ko tayo ulit. Mamambed daw muna ngayon, ano? Okay. So, paano ba natin gagawin to? So, we will start by saying kung ano man yung tawag sa kanya, Lola Beth, Tabet, Ate Beth, I love you because. Okay? Oo, di ba meron ganun? Kaya ito, pero pakala ko kain na lang to. Pag hindi ka nagpag-isip kayo, hindi ka kakain. So, isahin mo na. Make it personal, huwag yung salamat sa kabutihan mo. Salamat ang bait mo. Think of something na naaalala mo kay nanay na ginawa niya sa'yo na kung bakit ka nabagdan. Bakit mo siya mahal. Diba? Hindi kinakala mahaba kahit isang instance lang na kung bakit doon mo siya naaalala. Okay? So, hindi naman kasi. So this is the chance natin to marinig ni nanay kung gaano niya kayo mamahal. Okay? So, let me start by teka, mag-pray muna po lang tayo. Let's open in a word of prayer. Can you all stand? Meron bang gusto mag-volunteer mag-open prayer? Meron gusto mag-volunteer? Hindi naman. Dear God, Heavenly Father, we just want to praise and thank you, Lord, for this morning. Thank you, Lord, for guiding us. Panginoon, nandito kami upang pasalamatan ka, Panginoon, sa katapatan mo sa amin, sa buhay ni nanay. Salamat, Panginoon. Binigyan mo kami ng nanay, Panginoon, at tunay na nagmahal sa amin. Lord, ikaw ang ultimately na pinasalamatan natin. Dahil ikaw ang nagbigay sa namin. Lord, give us the courage to worship you, to thank you, Lord God, through nanay, sa kabutihan mo, Panginoon. Lord God, thank you, Lord. We pray, Lord, na sana patuloy mo kami
alisin mo ang maaway sa bahay na ito, Panginoon. And help us to truly celebrate for the life of man. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Be seated. Love you people. Okay. Yung gustong kumain lang. Gusto ko kumain, pero yung hindi magsalita. Kasi kumain muna. Kasi ano eh, ang pinunta natin dito, hindi to kainan. If ever ba napakaganda ng message mo, mas marami ka May dessert, ang pinakamaganda, may dessert. Oo, meron kayong bonus na brownie ni Eli. Mabigyan na ba? Dapat sa pinaka-best, ano yun eh, speech, no? So, first of all, I just want to honor Mamo. Bigyan ka ng example kung bakit kumahal si Mamo. Ito yung naalala ko sa kanya. Na pag darating siya sa Malabon, meron siyang dalang sagot. Hindi ba yun, Mamo? Ginagawa niya yung sagot na yun. And then I look forward na pag dumarating siya sa bahay, may dala siyang sagot. No? And for me, that is an act of love. Okay? Pagmamahal niya yun sa amin. Salamat Mamo sa sagot. Samo, gano'n ako kaliit nun, hindi ko makakalimutan. Okay? And then hanggang sa memories na hindi ko pa makalimutan sa kanya, sa karin kay Ate Rose. Nung nagkaroon ako ng girlfriend sa liba. Diba gusto mag-share ko na? Akala ko magiging taga-Batangas na ako. And then, siyempre, doon ako pupunta dahil wala naman akong ibang mapupunta. Doon muna ako, and then saka ako pupunta sa bahay ng girlfriend ko or mag-overnight ako doon. So nakikita ko talaga kung paano nila ako mini-welcome sa bahay nila. Every time na dadalaw ako sa girlfriend ko. And then, either si Mamo or si Ate Rose, bibigyan niya mga kaalaman. No? And for that, I just want to thank you, Mamo and Ate Rose. Mahal ko kayo. Salamat sa pagmamahal sa akin. Thank you for that act of kindness. Hindi ko makakalimutan. Then until now, no, hindi kayo nakakalimutan. Every time na may occasion kayo, invite nyo kami. Siguro baka wala sa amin makareplicate ng party na katulad na ginagawa na lahat invited. Kaya binidyo ko na lang ito. Parang nandito na rin nila, mga nagagana. Sana mag-work to, no? Kasi hindi ko ito na-try na. No? Okay, so late ang mic. Okay, so dahil habang hinintay natin yung pagkain, and then 10 o'clock pa lang, since lahat naman tayo magsasalita, mag-aas muna ako ng volunteer. Mamo, muna. Ba't yung mahal si Mamo, Beb? Bakit ko mahal si Beb? Si nanay ko. Si Betty po. Betty. Mahal ko pala. Yes. Thank you. Wala ko sa pagmamahal niya. Pagmamahal niya pa rin. Hindi sa makakalimutan. Okay, thank you. Thank you po. Kasi nanay ko. Pero mga may t-shirt dyan ha, kung wala kayo may t-shirt dyan, pakilabas po kayo yung t-shirt. Bakit Ano, ibalik ko man si
pagmamahal ni Ma'am sa kanya, yung mga anak ni Ma'am na hindi nakakalimutin na. Okay? Pag kaya mo na, kasi baka pag pinilit ko, makakalit ka tayo. Makakalit tayo. Gusto na video to, no? Okay, so, any volunteer? Lahat magsasalita, ah? Any volunteer? Abby? Ayan. Hindi mo na, para pang talakas sa loob mo na. Maraming salamat po sa pagdalo kasi reflection po yun ng love mo po kay nanay. So thank you so much po sa lahat ng dumalo. Siguro po sobrang blessed ko po dahil simula baby pa lang po ako, kasama ko na po si nanay hanggang ngayon na magte-27 na po ako. So bali na-witness ko po lahat ng kabutihan na yung na-experience niyo po bali 1/4 lang, 1/3 lang po yun. Ako, buong buo ko po yun. Araw-araw ko po yun. Hindi mo ako iyakin. Buong buo ko po yun na experience. At siguro po si nanay, everyday po po na-experience. So maraming salamat nanay kasi hindi po siya yung, alam niyo po yung nagdamot kahit 1% ng pagmamahal niya po. Pagod, walang-wala, buong buo po yun. So, thank you so much, nanay, kasi binibigay mo hindi lang yung sobra mo, pero yung best mo. Literal na, kunwari sa unan na yung pera mo ng unan, ibibigay mo sa akin yung best unan mo. Kunwari, hindi ako na ipahingi naman ng pagkain na to, ibibigay mo yung pinakamasarap na korte. So, maraming salamat, nanay, dahil binibigay mo yun sa akin. At alam ko na, hindi lang sa akin yun. Kung sa lahat ng tao eh. So, sobrang salamat namin dahil I know hindi naman sobrang saya ko dahil ilang taon yun na experience. And hopefully, marami pa pong taon. Yeah. Thank you so much. Si Nani talaga sa palagi. So, napaka-bless ni Abby na sa akin kasi. Any more volunteer? Ano? Hindi na daw kakain si ate. Kung nagsabing hindi ka kaya, hindi mo ba siya gayahin, no? Ako na. Nay. Masaya ang okasyon. Yung na-experience ni Abby, nung maliit ako yun. So, ako yung panganay ng Abalques. Kasi mula bata, inalagaan ako ng yung bahay nila Mama Bet sa Malabon, yun ang bakasyon na namin. Masayang-masaya ang magkakapatid pag makapagbakasyon sa Malabon. So, yung pagmamahal na pinakita ni Mama Bet at sa ni Tito Piping, makikita niyo yun kung paano ngayon ginabalik ng mga kapatid ko mula kay ate, ako, si Mayet, si Jong, si Bong, at saka si Ems. Yung naramdaman namin na pagmamahal galing sa pamilya niyo, ibinabalik lang namin na pagmamahal ngayon yung isa. Nung ikinasal si Tita Bet saka si Tito Pepeng, ayaw niya mag-honeymoon kasi maiiwan ako. Gusto niya, umiiyak daw ako eh. Gusto niya kasama dapat ako sa honeymoon ni Tita Bet saka ni Tito Pepeng. So, nung magtrabaho, nung sumali ako sa Anahaw, sa Malabon, hindi na ako tumutuloy. So, most of my life, laging kasama ang Abarques sa travel ko, sa journey ko sa aking buhay. Kasama lagi si Tita Beth. So, maraming salamat, Tita Beth. Mahal na mahal ka namin. Mula kay tatay, si nanay, paborito rin din ni tatay eh. Hindi ko man din sa kasininang baby pa. Yan yung paborito ng dalawa. Mula nung bata kami hanggang ngayon, pinakita mo yung pagmamahal mo sa amin. Kaya
ibinabalik din namin yung pagmamahal. Hindi lang sa inyo, kundi sa mga anak nyo at sa mga pamangkin din. Maraming salamat po sa pagmamahal. And, huwag kayong umiyak dalawa. Iyon po. Thank you very much. Thank you, Ate Rose. Ang sinabi ni Ate Rose, biglang saka yung memories ko, oo. Nagpa-flashback yung memories ko. Ang pictures namin nung bata kami magkakapatid, it's either sa bahay ni Tita Beth o kasama si na Mama Lid. Kasi wala kaming camera, mahirap kami. Sa kung titignan niyo yung pictures namin nung maliliit kami, either nasa Malabon kami o ang kasama si na Mama Lid. Yun lang kami may mga picture. Yun ang una namin. So, talagang thank you. Yung nag-flashback ng memories ko nun. Well, ang saya nung time na yun. Kasi, ang dami natin, no? Pag madami masaya. And then, eventually sila ko yan yung nag-aral sa UP, di ba? Oo, doon din Nasa bahay din. Si Kaya Ate ako, si Ate Maria. Nasa ilalim ng hagdan, di ba yung duyan ni Mako? oo. Kami yung, ate Manet. Hello. Naalala ko na mag-basketball lang nila ko yan yung. Okay, so, meron ba bang volunteer bago ako magtawag? Pag wala nang volunteer sa kanal, Lea! Okay, si Lea. Ask question. May price dapat kay Julia. Pag hindi po kaya. Pero, excuse me. Pwede na, hindi. Siya na nga. Hindi naman, kahit yung masayang, hindi naman yung masayang pangyayari, di ba? Talagang hindi naman yung, kaya okay lang. Ba't may nagbabanggit mga malibot? Kasi umiiyak eh. Tears of joy yun. Tears of joy yun na dahil nga sa pagmamahal. O nga, ibig sabihin natin Natutuwa ka. So, tumawa ka daw habang nagsasalita. Sa generation naman namin, ako, si Lindsay, si Sugar, si Lenny, si Desimayin, siya yung lagi namin inaabangan pag galing ako na lalabas ka mas siya yung Santa Claus namin. Pag lumalabas yan, iipitan ka namin sa kung nagpita sa mga. Tapos nagkakataluang kami nila mismo. Binigyan din pala siya. Lahat kami meron. Alam mo yun, Lahat ko niya. Parang si Lola nila. Kaya parang siyang tinuturing namin sa Patlax and then growing up. Kita na tayo lang yung spokesperson ng kung may problema pamilya. Papa, sa mga kapatid ko. Siya, kakuha ni Papa pag may problema. Siya spokesperson ng mga kapatid. Siya ang spokesperson sa mga kalalo. Kung mahal kita kasi unconditional ang pagmamahal ko. Lahat pantay-pantay sa mahal kita kasi mahal mo kami na walang labis, walang
We will post. Mahal kita dahil ang sakripisyo ginawa mo sa akin. Yun lang sa principal ako noon. Ikaw pag-balik na pumunta na naman ako sa hospital para na-exam ba. Kaya, hindi ko yun makakalimutan. Tumuwa sa kanya, ang hirap sa muloy. Magandang mga pinapag-usapan issue. Kaya, hindi ko makakalimutan yung ilang yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Ate Alice. Si Ate Alice din, remember na Sila mo talaga yung bahay namin. Ng mga taga-province, ano? Kasi malakdahan yung kwarto. Oo, tabi-tabi doon. Kaya ako sila naman talaga ako nakatabi na tulog. Pero pwede naman tayo dito. Okay, so salamat Ate Alice. Si Ate Alice din, dinulis ng kapatid niya. Alam mo, ang kumakain pa kay Ate Alice. Pag kumakain niya ng mangga na may bagoong. Paborito niya yun. Sinashare niya talaga sa amin yun. Ano? Mangga na toyo. Okay, any more volunteer? Ako na lang ulit. Hindi, mamaya magsasalita. Muna. Kasi, hindi, kasi siya nung Yeah, hindi naman. Alam mo, ang daming explanation. Muna, tawag ng thank you sa inyong lahat. Pagkatapos, ang amin ko kay nanay, papasalamat na ako sa mami na sa akin. Yung mali-mali na ako. Kaya yun, baka mamaya mamali-mali ako, pasensya na kayo. Kayo na mag-intindi. Kay nanay, siyempre, ako ang kasama niya ngayon, talagang everyday. Pinapakita ko yung pagmamahal sa kanya. Hindi yan sabihin mo nababakante, talagang kinakausap ko siya. Saka alam naman ni nanay yung pag-care ko sa kanya, pag-sipin ko sa kanya. Saka sabi ko nga sa kanya, hindi ko siya iiwan. Kahit ano mangyari, hindi ko siya iiwan. Ang pinaka naaalala ko sa kanya, nung nag-Japan ako, syempre ako. Sabi ko sa kanya, expected kong sasabihin niya pagkakaroon siya. Pero ang ginawa niya, bakit? Bakit ka nagpipinyan? Kahit si tatay, parang, syempre, kung titignan mo, talagang nawala ng respeto. Kasi, diba? Kasi, hindi maganda yung nangyari sa'yo. Pagdating mo sa bahay, syempre, ang ginawa lang ni nanay, walang salita, wala siyang sinabi. Pero hindi ibig sabihin, sumasang-ayon siya sa nangyari sa'yo. Kaya ang ano
nagkasundo naman kami talagang mag-usap. Kasi, nga mali-mali nga kami pareho. Pero, pero ako hindi ako ibig sabihin. Hindi lang yun ang ano ko sa kanya, pati yun, siyempre, pati yun sa Panginoon. Narinig ko yung kanina. Kaya, yung, hindi ko naman sinasabi, wala namang perfectong pagmamahal namin. Pero, para sa akin talaga, yung pagmamahal na talaga, sobra-sobra. Hindi lang sa amin, kila Tito nakala ko talaga yung kay Tito talaga, gusto baka umano, kasi mas grabe yung lungkot niya kasi kay tatay. Sabi ko paano kaya to? Sabi ko, baka bibigyan ni nanay, pero hindi, kala mo lang ano siya. Kala mo talagang ano, di ba? Hindi siya yung sasabihin mo magmumukmuk, mag-ano, kasi pinapakita mo, okay lang siya. Para hindi kami ma-affect. Ganun si nanay. Kaya, Nay, thank you. Thank you. Thank you sa lahat, sa pagmamahal mo. Ganun din kay Ate. Ate, sobrang thank you talaga sa pagmamahal na binigay mo kay nanay. Malaman ka talaga yung Ate. Sabi niya. Kasi namin ko kay Ate kasi talagang kasi yung natanong ayoko na si nanay magbiyahe. Ako kasi yung kasama. Ayoko, lalo na pag hindi ako kasama, aalis siya. Pero gusto niya makita si Ate sa si Ate Mayet. Kaya sabi ko si nanay, papayagan kita. Kaya sabi ko, kaya mo ba na yung di pa rin nag-inipid ko. Hindi na makaya yung situation. Pero pinag-prepare ko naman kay Lord na alam ko kaya niya na yun. Kaya sa inyo lahat, maraming salamat sa pagmamahal na kay nanay. Hindi lang kahit yung wala dito, alam ko yung pagmamahal na binibigay mo kay nanay kasi ako kasama niya. Bawat sa inyo, meron siyang pagmamahal na iba. Pero pare-pares na pagmamahal, pero iba-iba, alam niya yun. Kaya, thank you. Thank you, ate. Sabi, hihigap Congratulations, makakakain siya. Isa na lang, si ate yun na lang. Ang diet ako. Napakasarap ng yogurt namin. Diet ako. Diet ako. Si Kuya Jojo. Kuya Jong, huwag ka nang tumayo dyan. Oo, si Kuya. Hindi ka na nakakain kung hindi na talaga. Seryoso yun. Hindi na lang ako makakain. Marquez. Ako, hindi lang. Mahal si nanay kasi Ikaw yung favorite. Talaga. ako yung favorite. Ako yung may extra. Laging may extra. Lagi 2 pieces. Sa kanya, pag wala pang mumugin ko. Siya. Ate, wala nag-iiyak. Kailangan mo tumiyak lang. Ilabas niyo na ako. Arnett ako. Ilabas niyo na. Tapos, wala sa mga tinapay. Hindi ko naman naman minuto eh. Ako yung minuto na, Jody ng pangalan. Pero hindi naman nakakagawa ng mga kapatid ko na kapatid ko. Kasi pantay-pantay ko. Tangya ako kinatanong ng pera ko ba? Hanggang ngayon yan. Kinatanong niya sa akin. Kaya, sino mo ba mahal sa akin? Thank you. Huwag pwedeng ganun kakonti pag tayo na.
araw niya. Ako ang masasabi ko, kasi ako ang pangalan. Wait. Hindi. Nung nag-umpisa ako, nung nag-asawa ako, wala. Yung asawa ko, guwapo lang na guwapo. Guwapo lang, wala siyang trabaho. Ako lang may trabaho. Pero, tumira ako sa Abelia. Lahat, sinami lang sagot doon, gano'n eh. That time, walang trabaho yung asawa ko, ako lang. Ngayon, hindi ko naman nararamdaman yun na walang asin, walang ano. Kasi pag kumain, kakain din kami. Kasama yung dalawa. Tapos, dumating yung time na umalis nga siya. Nagpa-Amerika siya, ganyan-ganyan. Doon na nag-start yung medyo okay na ako. Yumabang na ako ng konti. Siyempre, ikaw man earning dollar na. Pinaka-rates na, di ba? Oo, ngayon. Ako na naman, pinakamalaking bahay dun sa subdivision namin, di ba? Third floor. Ngayon, dumating din naman yung time na pag kahit nandun yung asawa ko, kailangan ko rin ng pera kasi nag-aaral yung mga anak ko. Pag wala akong pag-tuition, nahipahiram niyo mo ng pag-tuition para padala na yung asawa ko. Doon yung lagi ang routine. Hindi ako nag-ano, pero minsan nag-promissory note ako doon pag wala ako. Pero sila nanay yung lagi, o sige, magkano ba kailangan mo? Laging ready. Laging, eto, sige, gamitin mo muna yung pag-tuition mo na yan. Tapos, ngayon, kahit ngayon, minsan, tinutulang pa rin. May engineer ka ng anak. May engineer ka anak. Wala na akong alawan. Ano ba yun? Pero yung isa naman, nabongga naman dun sa lab na lab din ni nanay yun, si Jer. Asa ba si Jer? Hindi nabuon na yung baklang yun. O di, at least, lagi yung pag pupunta kami doon sa mother-in-law ko, puro ayaw, yung dalawang anak ko na yan, ayaw pupunta doon. Pero kung sinabi pupunta tayong Abelia, mabilis pa sa alas 4. Ganon nila kalab si nanay, kesa doon sa asawa ni Gam, ay sa nanay ni Gam. Minsan nga, there was a time, sabi ko, Jer, punta tayong Kalawag kami party. Ayaw! Bigyan ko ng 500, sumama ka lang. Di, talaga binigyan ko 500, sasama naman siya. Ganyan yung dalawa na yan, ang hirap papuntahin sa lola nilang isa, pero pag kinanay, mabilis. Kasi pag dadating doon, pag alis mo, tig 100 na dagdag niya sa baon nyo, ganyan. So, ganun yung namin kay nanay, very si nanay talaga, mapagbigay sa hindi lang sa mga apo niya, sa mga anak niya, sa lahat. Kung sinong pupunta doon, na mga pamangkin niya, sino nga yun, ano nang tawag na ninyo, doon sa mga anak ninyo? Mga ako ganyan yun, talagang, lagi sila pupunta sa Bella kasi gusto ko nila si nanay, very talaga maano siya. Hindi lang yun ang naramdaman ko kay Mamo. Lagi rin ako binibigyan ni Mamo kasi favorite ako ni Mamo. Oy, favorite ako ni Mamo. Tanungin mo siya ngayon. Favorite ako na ni Mamo kahit sabihin mo yung Mamo, sinong favorite? Ay, siyempre, kapag pumupunta yan sa Naga, ganyan-ganyan, lagi kami nandun sa ano. Kasi talaga yung family talaga natin, talaga ang valid sobra. Kaya sana, sa susunod na tayo yung mga younger generation, still, gano'n ang gawin natin na. Kaya, thank you sa lahat. Hindi ko alam, may utang yata ako sa inyo na yan, Hindi ko lang alam kung meron, parang lista na sa tubig. Maraming salamat sa lahat. Ay, hindi ako niyak na yan! Ano mo na lang yun? Ngayon, okay naman na ko din, mga anak ko lang settled na ang inintay na lang namin, magkaapo. Kaso parang wala akong mga asawa sa mga anak ko, mayroon pang buhay. Ano na? Ayaw nila. Thank you. Makakakain na. Makakakain na. Mga sa akin. Okay, any more volunteer? Yes. Guys, wala ka palang ano? Na lahat prepare sa inyo magsalita. Alam mo kung bakit? Dapat ang love, hindi yan invest. Kung ayaw mo magsalita ngayon, okay lang yun. Pero, this is your chance marinig ni nanay. Kung gano'n siya ka. Okay? Pero hindi ako
ako mamimili. Okay? Lahat nakakakain. Kung sa sinabi mo kami siya, pepper ka ako. Hindi namin ganito. Pasensya pa. Thank you. So, alam naman natin lahat na magkakasama kami ni Abby, tapos ni George. Kasama sila ni Romake. So, Wala na. Sorry. so ayun po, bali kasi nung si nanay ang nandun, tapos si tatay. Tapos nagtitrabaho nun si mama, si papa yung nandun. Wala din siyang trabaho. Kaso nung umalis siya, tapos si mama parang kailangan niya mag-stay sa bahay. So wala, parang yung pagkain talaga namin, tumaas na lang sa pension ni nanay at ni tatay. So parang ang hirap talaga ng buhay namin doon. Pero napagkakasya ni nanay, tapos ni nanay yung mga pagkain namin. Tapos, ang pinakaano ko naman kay nanay is, hindi, lagi siyang nag-check sa akin. Kasi lagi siya nagtatanong kung may pera pa ba ako, ganyan. Tapos, nahihiya na lang ako kasi kahit ako lang nagtatrabaho ako. Lagi niya pa din tinatanong. Tapos ako ka pala, wala mo ako tinatanong ko pa din yung binibigay niya. Pero ayun, parang sobrang blessed ko kay nanay kasi lagi siyang andyan para sa akin. Parang siya na yung tumayo talaga. Yung nanay ko talaga. Hindi, never ka ako
ako, kahit magkano, binibigyan niya pa rin. Na kahit, oo, naalala. Hindi rin siya makakalimutan ng anak ko kasi parang si Tita Bet ang nagbibigay sa kanya ng kahit. Pero minsan hinihingi pa niya kay Tita Ed. Pero alam mo si Tita Bet, kahit magkano man yan, basta alam niyang nandiyan ka para sa kanya. Naalala mo siya. Nagbibigay si Tita Bet, whether maliit man yan o malaki. Si Tita Bet, kahit nasa work ako, kahit Sunday man yan or naka-duty ako, laging tumatawag yan. Laging tumatawag yan. Minsan, iti-text ko na lang siya, Tita Bet, nasa work pa po ako, hindi ako makasagot. Pero binabalikan ko naman siya sa gabi. O, Tita Bet, tumawag ka pala. Pasensya na, hindi ko nasagot. Laging nandiyan si Tita Bet na kahit busy ako, lagi pa rin siyang nangungusta. Laging nandyan. Although minsan may times na nakakalimot din ako kasi minsan pag sobrang busy, hindi na ako nakakapag-gusto man lang. Pero si Tita Bet lagi may chika. Kaya gusto ko rin siyang kausap. Kasi, gusto na, ganyan. Makikipag-active pa rin kahit malayo kami, nasa Naga, nasa Manila ako. Kaya, yun ang naalala ko kay Tita Bet. Parang lagi siyang nandiyan. Hindi lang sa akin, pati rin sa mga ninyo, na parang tinutuloy na rin po siya. Kasi wala na si Mama. Parang siya dati yung lalo sa mga anak-anak niya ninyo. Laging nag-i-invite pag may mga passion sa Abelia, kahit yung fiesta, nag-i-invite pa si Tita Bet. Tita Bet, naalala ko pa rin pala kay Tita Bet, magaling magluto. May times na, Tita Bet, gusto ng boss ko ng Bicol Express. Yan, ipagluluto ako yan. At pag natikman na ng boss ko, alam mo, Macy, grabe talaga yung Bicol Express mo. The best. Luto yun ang tita ko. Ano nga ganon, tipo, Tita Bet, gusto ko magluto. Kasi, Bicol Express, mapalae, pansit, malabon. Laging masasarap talaga ang luto ng Tita Bet. Basta hindi ko na alam, pwede pa ba magpagluto? Kasi yun, tapos pag galing ko Manila, kasama ko si Mama noon, pag pupunta ng Abelia, magluluto siya, basta magre-request ka lang sa kanya, pagbibilang ka niya. Salamat. Marami Tita Bet, naalala ko, kaya nung bata pa talaga ako talagang lagi ka talagang lagi kang masayahin. Kahit may problema, kahit may mga issue sa mga, siyempre, hindi naman niya iwasan. Parang happy ka pa rin kahit anong mangyari. Chill lang, tsaka happy kayo may mga problema. Yun. Salamat din kay Tita Pising. Si Tita Pising naman, naalala ko kay Tita Pising, lagi rin nandiyan yan para kay Mama. Lalo nung wala si Papa. Talagang from Batangas po, Maligan, si Tita Pising laging nandiyan, laging naka-support kay Mama nung nawala ni Papa. Si Tita Pising, yung naalala ko kay Tita Pising, yung very anxious sa amin, yung every time pagtatahian niya kami ng damit. Naalala mo yun day, may damit si Tita Pising, pagtatahian kami, karapatan kami, tapos sasayaw kami dun sa loob. Ayaw ko sumayaw. Kasi pag di mo
may dinala akong girlfriend dati sa... Dinala akong girlfriend sa Naga. Siyempre ng bastusan. Iba na naman po. Yung... Abayan, dami yan. Mahal pa si Lola Taba. Wala yung girlfriend ko nun, or yung baka siguro pangalawang punta ko nun. Ang sabi sa akin ni Lola Taba, hindi niya ako madiretso, pero nakuha ko yung message niya eh. Alam mo sabi sa akin? Arnold, kung mag-aasama ka ng maganda, kasi yung girlfriend ko nung pangit eh. Tignan mo yung anak ni Auntie Vivian mo. Kaya dapat kung hanap ka ng maganda asawa. Kaya tignan mo yung anak, ang ganda ng anak mo. Parang kumbaga parang dahil na kawawa tuloy yung girlfriend ko na yun eh. So, thank you. Ay, nakaalala ko kay Auntie Vivian. Pero si Auntie Vivian din, alam mo, siguro culture nila yung nagbibigay talaga eh. Si Ate Mary din eh, pag ayaw niya, sasabihin niya. Si Auntie Vivian, Ayaw niyan. Si Ninang Merly kasi may third eye eh. Parang kita niya na hindi magiging maganda yung Kasi sinasabi ni Ate Mary din. Sinasabi niya talagang ayaw niya. Manahin mo dito daw mo. Puro maganda, girlfriend. sinong joke yun? Sabi ni Ate Mary, maging mabait ka lang. Tinataman. Tinataman namin. Speaking of Tita Merly, kasi hindi mo si dito. Terny. So, Nina mo na rin si Ganun kami eh, pati yung asawa Nina na rin. Ganun din sila. Hindi talaga sila, pag every time nadadalo ka sa kanila, ganun Bibigyan. ka talaga. Ganun na talaga siguro sila. Oo, kahit si Tita Lid, si Oo. Tita Charing, ganun Tita Charing. Parang pumasyon nila yun. Si Tita Charing, di ba nagpapa-LBC pa? Kailangan sila ng email sa girlfriend. Maganda yun. Sa akin si Lola Tabalong talaga. Concern siya sa akin eh. Concern siya sa pagiging kailangan ko. Kailangan Bakit pa maganda tayo? Kailangan pa sa lahat sa Ang tita. simple lang. Kung ano maganda lahat, parang okay, sige. So, any more volunteers? Ask Arnett. Kasi hindi ako mamimesa. Ang pagmamahal dapat bumibigay. Hindi pinipilit. Ay, thank you, Arnett. Dapat parinig kinis. Dapat pala yung pinaparinig niya. Mahal na mahal. Sa magpipinsan, yung nasa mahal. May pagkakataon po na sinanay na nalaga sa akin. Hindi ko siya makakalimutan kasi nakaharap ko po ako. Hindi ko nilipos sa amin sa mga lakang lang mo sa lalo. Para sa akin, mahalaga ko kasi ano sa kasi yung ako sanay na nag-aaral sa sinanay na turo sa akin matuto sa bahay na saka maganda iba-iba. Bawat araw iba-iba yung pagkain. Hindi na lahat roti na yun. Kaya tumatak sa knowing nanay at narinig ko yung mga site ko. Natutunan ko po kung paano magmahal ng tama. Kaya hindi kailangan tignan yung mali ng isang tao sa isang tao. Lagi mong tignan kung ano dapat na tama, ano dapat na positive. Na side ng tao. Yun yung kagandaan niya. Optimistic siya. Hindi tinitignan yung mali. Tama. Yun po yung natutunan ko sa kanya. Salamat. Ilang Thank you, Arnett. Ano ba bang gusto mong i-honor kay nanay? Ngayon? Kahit simpleng simpleng memory lang na nagdamo kay nanay na nararamdaman yung mahal. Si Beauty Duel? ko. Si Beauty ko. Grabe ang Ay, ito na lang.
Sige. I love you for being here. Simply for being here. We may not be able to bond that often. Dahil nga dahil ganyan. Last time kasi na nakita ko si Lola, 2023 pa eh. Last time naman napunta ko ng Bicol, before pandemic pa rin. Pero kahit man, pero yung mga simpleng mga tawag niya, pag-message na pagkakamusta niya sa akin, nakita ko din effort yung na kahit na malayo kami niya. Inaalala na pati kami. Yeah. I love you for being here, for being there, for being my Lola. Naguli daw si Lery dahil hindi siya prepared. Hindi siya. Naguli natin siya. Okay, so, Si Marita. ay, love. Love. Ano daw sabi pa rin takbo? Ano naalala mo sa kanya? Gusto mo na pasalamatan? Ano yan? So, nanay, I want to thank you na you came all the way from Bicol News to be here. And, sir, ang naalala ko po kay nanay is, even in trials mo, kung bakit nahirapan sila, happy pa rin siya. And she's always been so supportive in my journeys that you see me. And I want to thank you for supporting me all these years. And thank you din for your prayers po sa preparation ko, sa recital ko, at sa mga competitions ko dati. Really meant a lot to me.
lagi siyang kwela, lahat na lang meron siyang parang na-say na nakakatuwa ba, yung parang look forward mo na, ay kasi masaya, kaya dapat nandun ka rin, nandun kami. So, nagpapasalamat ako kay Tito Bet kasi kahit na, ang aga kasi dumatay mo sa akin namin. Pero, talagang, pinagkam lang kami. Parang syempre, iba kahit na wala na yung magulang namin, di ba? Yung parang ano ka na, ma-detach ka na ba sa family? Kasi syempre, feeling mo, wala na yung pinaka-part ng pamilya. Pero sila ni Mamo, never mo mararamdaman yun. Kasi talagang, lagi nandun sila para sa amin. Hindi ko yan makakalimutan si Mamo. Ate Rose, namatay yung mama namin. Oras pa lang namin na nandiyan na sila agad. So, hindi mo ano ba na, paano mo hindi sila mamahalin din? Kung yung pinapakita din naman nila sa'yo, sobra-sobra pa. So, si Tita Beth, sobrang mahal namin kasi ngayon nga, lagi siyang may binibigay. Kahit na alam mo, o sasabihin natin, iba yung buhay na mahalaga dati. Talagang yung mahirap na. Tapos, mag-aabot pa. Yung parang, kukunin mo ba? Yung parang, lagi kami sinasabihan ni Mama na pag binigyan kayo ni Ate Bet, huwag niyo kukunin kasi wala naman silang pera. Yung parang kami, ayaw namin kunin, pero siya talaga iipit at iipit niya yan. So, hindi. Ngayon naman, tumubo na. Sabi ko talaga, kasi sabi ko, tribute siya. Kaya hindi ko naman kasi alam na mapapa-hotel, na mapapa-holiday in siya. So, iwewi. So, nagulat kami kasi yung mismong hotel number, hindi ko alam, kasi si Tita Beth is talagang mahal na mahal ni Papa. Siya talaga yung paborito ni Papa, sa totoo lang. Siya talaga, at saka si Mamo. Kasi sila lagi yung nandun, kasi taga Manila kami, sila Tita Beth, taga Malabon, sila Mamo, sila sa Lipa. So, laging kapag may mga event, sila tatlo lang talaga din yung talagang nakikita-kita. So, talagang kami lang din magpipinsan, yung magkaka-close din. So, si Mamo, tsaka si Tita Beth, binook siya ni Wery kasi nung dumating sila Wednesday. So, nandito pala si Wery, hindi din namin alam. So, tumawag sa akin si Wery na tanatanong kung nasan daw si Tita Beth hanggang kailan. Yun pala ibubuk niya ng hotel. So, sabi ko, hindi mo pwede siya i-book ng Thursday kasi sabi ko, pupunta siya sa recital. Kaya nga sila nandito. So, sabi niya, Friday, Saturday, Sunday ko lang siya mag-book. Alam niyo yung hotel number na nakuha sa akin is 2810. 2810. October 28 ng birthday ni Papa. Sa dami ng mga hotel numbers, di ba? 2810 pa yung lumabas. Sabi ko kay Tita Beth, ganun kakamahal siguro ni Papa at nandito siguro siya din. 2810 pa yung lumabas. Di ba? Yung parang napakita na siguro si True Papa na sinabi niya na mahal ko talaga si Ate Beth. Kaya yun, mahal na mahal namin si Tita Beth. Si Mamo, alam na alam namin yan. Naglokohan pa kami kahapon kasi sabi ni Tita Beth lagi, pag si Remy, sasabihin ni Tita Beth, kung ano yung bibigay mo kay Mamo, dapat parehas. Dapat kung ano bibigay mo kay Mamo, pagka magpaborito, yung parang gano'n. Diniloloko namin kagabi, oy, nakaano ka na, nakalamang-lamang, kasi ikaw, hinotel ka na sa Holiday Inn. Bigay sabi naman ni Ate Hinoy, nakalamang-lamang ka na. Pero wait, kasi si Mamo, hotel na sa Okada. So hindi ka pa rin hindi ka yata siguro makakalapas, huwag ka magpakasigurado. Dinoloko lang, kasi yung pamilya namin, sobrang mahal yung Abarques and Calalo. Totoo yun. Alam na alam
Lola Marquez, pamilya Calamo, sila Ate Rose, Ate Annie, lahat sila Ate Jo, lahat yan, alam niya po, Kuya Arnold, Kuya Joe. Nandyan kami para sa isa't isa. Yung parang, di ba? Lahat kami nandun ka. Oo, lahat kami nandyan para sa isa't isa. So, yun lang. Yun lang yung share ko. On behalf of Pascual, maraming salamat. Kasi lagi akong updated sa mga chismis. Lagi ako tinatawagan ng mga taga ni Ate Jo at saka ni Ate Jo. Ang babalay. Grabe yung tawag sa'yo ni nanay. Nakatawag sa'yo. Ha? Anong At ang tawag niya kasi sa akin, siya lang ang natatanging tumatawag sa akin ng beautiful. Thank you. Thank you. Beautiful lang. Kaya tinawag na lang ko si Jewel. Hindi ko. Sabi ko, si Beautiful daw ang susunod sa salita. Sabi ko, ay, ako na yun. Pala si Jewel pa rin. Ganun ba kaya lang yung ganda. Sabi ko na ako nga yung beautiful. Halika. Sabi ko nila, beautiful. Thank you. Parehas lang yun eh. O, diba? Tagalog na po yan. Thank you for sharing. Salamat. May na-flashback. Flashback. Ang talaga nagpa-flashback sa akin yung kayo nito, no? Tamis. Oo. Pumunta pa kami ni Kuya yung dahil sa kayo nito. Kay Mito. Sa Chesa. Ay, Tessa, no? Okay, Hindi pa tapos. yung Lele and then ako na, no? Kung wala nang- Ay, hindi pa ba? Di ba nagsalita na? Di ba? Welcome to Florida. Welcome to Florida. Eh. So, sige na. Sige po. Kasi, hello. Isang mapagpalang araw sa lahat. On behalf of... Parang seminar. Diba? O, seminar, diba? Para hindi makalimutan. On behalf of Pascual Furniture. Mahal na mahal namin si Mamo. Ayan. Dahil ako ay makakalimutin na. Kailangan ko yan. Ay, si Mamo and si... Diba? Si Mamo and si Tita Beth. So, yan. Kasi makakalimutin na ako talaga. So, kailangan ko siyang Abinasa na lang. Meron ko siya. Although meron pa rin akong, ano ito? Message. Video na i-add. Later na lang para buong time. And then, ito si Eli, sulat na niya to. Okay, si Elizabeth Abarquez, si Tita Beth, ay, si here, hindi, dito tayo. Ay ang pangatlong kapatid na na si Mary Bergatas. She is very lovely. Siyempre, kung sino kaharap niya, di ba? Lahat ba nagsalita sa niya? Alam niya, ipapapil sa'yo, ipapapil sa'yo, ito, na favorite ka rin niya. Di ba? Sa lahat naman ang nagsalita, no? Na-confirm natin to. Tapos, always have that kind words to say, such a love. Ito, yung mga edited pictures para kompleto ang family. Ito yung binigay mo kay Mamo. And then, sige po. Ay, upo ko. Sige, dito tayo sa may fan. Lagyan na may fan. So, isa sila sa malapit namin kamag-anak kasi kami namagpinta ni Ate Des. Kami na yung nasa NCR. Kami yung sa Caloocan. Sila naman sa Malabon. Tapos, sunod na sila Mamu sa Batangas. Then yung nilang kapatid, yun, nasa dito na lahat. Tapos, si Ninong Ed, nasa USA naman. So, kaya nung lumipat na sila sa Bicol, ang layo na lahat ng kamag-anak namin. So, little did I know, it is God's preparation pala. Para may pag-askaso sa akin. When I was assigned in Naga, last September 2003, doon ko nakita akin. 2003, pero friends pala kami. Super Bowls na nakasama ko yung doon si Lola Taba. At yun may stay nung December 2003 kasi 3 months lang ako nag-assign na sa Manila.
sobrang bonggang board and lodging ni maliit na bed. So, naalala ko, maliit lang na abot ko kasi sobrang baba ko naman, 2,003 pa po yun. So, malipat po talaga yung sweldo. So, pero sobrang busog naman ako sa inihaalam ni Tita Beth. I'm forever thankful for my 3 months stay sa pag-asikasa. And now, 4 years old na si Eli. Super lovely naman si Tita Beth. Salamat po. She always remembered Eli since 1 year old pa lang. Kapag nga tumatawag si Tita Beth, sabi ko kay Eli, sila lahat yan. Ay nakakatawa, hindi ko po nasabi nun na yung ngiti ni Tita Beth. Pero bigla na sabi ni Eli, sila na Betty, sabi nga gano'n. Kaya natuwa si Tita Beth. So, thank you so much, Tita Beth, sa lahat ng love and thoughtfulness mo. We wish you more years para makasama ka namin. We thank the Lord for your life and we wish you all the happiness. We love you so much and God bless you. Yung Elizabeth pa lang, may ilan. Hi, Elizabeth and Roy. Thank you. Thank you. So, ako na, no? Pero baka kaya pa ng kasama ko. Umabot. Bago ako magsalita. Sabi na rin. Kasi alam niyo yung sila yun kaya. Yung personality, introvert siya. Medyo bibigyan ko lang kayo ng background. Kung bakit kasi Manila, pag merong bisita sila sa bahay, tatago siya sa kwarto, o kaya pag nasa sala siya, ipipilit niya yung mata niya. Bumulat niya lang yung mata niya pag wala na yung bisita. So medyo out of comfort zone niya to, pero para kay nanay, para sa inyo, gagawin niya. Thank you po for coming. Medyo na-stress ako kasi hindi nakaparamdam yung food. Lahat po tayo hindi kakain. Bumulong sa akin kanina si Arnold. Sabihin ko daw, thank you nanay for Arnold. Sabi ko, hindi ko kayang sabihin. So, thank you nanay kasi alam naman ng mga may asawa dito kasi notorious ang mga in-laws. Sa mga Bible study namin, ang palagi complaint is the mother-in-law. Yun. Pero kay nanay wala akong masabi. She's a very, very kind mother-in-law. So as a representative, no, ako lang ang daughter-in-law dito, no, or in-law, sobrang bait ni nanay. Sobra siyang generous. Tsaka she never misses yung mga occasion, pag may birthday, yung birthday ko, gano'n palagi siya nag-greet. Tapos, she always remember yung kind birthday ko. Tapos, ano siya, yun nga, palagi siyang masayahin. Ang naano ko lang is, si Arnold kasi, iyakin si Arnold. Ako, ayun, sabi ko, lahat ng naman mo kay nanay. Babaw ng luha. Yung recital ni Paolo, pag pinapanood yung video, kada panood yung video, umiiyak na. Nakikita ko si nanay palagi sa kanya. Yun. So, yun lang po, nanay. We love you from the bottom of our hearts. Yun lang po, nay. Ano yung sinabi mo? Kaya ako, hindi na magsasalita. Wala ka rin yan po. Naulit na sa recital. Hindi pa raw napaparamdam yung pagkain. Grabe. Nawas kaya tayo kakain. Baka pala, hindi talaga ako nagsalita eh. Hindi ko hintay natin, kaya haba ang sasabihin. So, since wala pa, okay ka na yung nanay, no? Ako ay I praise and thank God for nanay. Binigyan niya ako ng nanay na very responsible.
siya nagko-complain sa buhay niya. Hindi ko nakita ang sinising si tatay na ba't ganito lang ang buhay natin. Hindi ko nakita. Nawala ng trabaho si tatay. Si nanay naglalaro. Okay. Nagbantay siya ng tindahan. Pagkatapos, nagbibisan siya, nagpupulot, nagugupit. Hindi, gumawa siya ng paraan. Gumawa siya ng paraan, hindi siya nag-complain. Pero gumawa siya ng paraan para maitawid ko. Hello po? Hello? Minsan dumalaw si Mamo. Hello? Pagkatas umiiyak. Kasi nakita niya si Mami naglalaba. Naglalaba sa kay Alusita. Sa labas pa yun, ha? Sa karsada yun. So nakita niya si nanay. Dahil si nanay dati nag-opisina eh. Sandali po, lalabas po ako. Nag-work sa office. Then nakita niya si nanay na naglalaba. Talagang naiyak si Mami. Hindi ko makalimutan yung bata lang ako. Nung nasa bahay na, bakit ano nangyari sa iyo? Hello? Pero hindi siya nag-complain. Gumagawa siya ng paraan. Something na iiwan niya sa ating lahat. Lalo na sa mga pamangkin ko. Yan ang example na iiwan sa ating inanay. Okay? Hindi utang ang solusyon niya. Gumagawa siya ng paraan. Yung sa kahirapan niya. And nakita niyo naman sa Adventist, nakakito lang wala. Nakukuha niya pang pagkakuha. Diba? Kasi siguro dahil sa giver siya, kaya din yung blessing niya tuloy-tuloy din. No? So, I thank God for nanay. Salamat sa nanay niya dito sa amin na nagiging inspiration ko. Dahil kung si nanay mahirap, alam na mayaman ako, di ba? So lahat kami, di ba? Pero siya ang inspiration ko. Tinitingnan ko kung ano yung ginagawa niya. Yun yung sinusundan ko. Okay? Sipag ang ginagawa niya. Pagilaan eh. Pagkantay ng tindahan, biglang magpupupit, magpupulot, no? Lalaba. Kung ganyan ka, hindi ka magigiyar, hindi ka magugutom. Diba? So, Nay, salamat, Nay, dahil hindi ka nag-give up. Pero I also would like to honor my ate. Kasi si Ate Noemi, nag-step up siya eh. Nung nawala ng trabaho si tatay. Si Auntie Marlene nagpunta na sa bahay, binigay niya yung application ng Notre Dame. Kasi Notre kayo, di ba? Sumog na Notre ko. Imagine mo yung pag elementary ko, tatanungan kayo sa Kamaga High School. Ano nga magsinungaling ako? Sabi ko sa Notre. Tapos nakita kami lahat sa Tiniheros. Wala akong mukhang iharap. Dahil alam ng buong batch, Notre ko, Notre naman talaga ako eh. Kaya alam, nawalan ng trabaho si tatay. Sabi ni nanay sa akin, huwag mong isipin public school ka lang. Okay? Huwag mong isipin public school ka lang. Wala yan sa school. Nasa estudyante yan. Yun ang tinandaan ko lang. Pero yung umpisa ko pa lang, sobrang na akong discouraged talaga. Wala akong mukhang iharap. Ang dating ko sa mga klase ko, yabang ko eh. Sinungaling pa dating ko. Dahil sa public school lang kaya ako mag-aaral. Pero si Ate Noemi nag-step up siya. College siya, ginibag niya yung college niya. Para lahat kami makapag-aaral ng college. Ako si Kuya makapag-aaral ng college. Makaahon kami. So I want to honor my ate. Dahil yung sakripisyo mo. Ikaw ang hindi nakatapos. Diba? Ikaw ang yung
Parang si nanay, walang pinipiling ka. Lord willing, lahat tayo makakamalit. No? Kaya, Nay, maraming salamat sa pagmamahal mo, sa pagmamahal mo sa akin. Nung elementary ako, hindi ko makakalimutan, sumulan. Si nanay, sisigaw. Isa umulan. Alam ko si nanay nandun, basta sinabi mo na naiiyan na ako, kahit sila na ako, pag umulan, huwag na ako sumilin. So, ganun yung pagmamahal niya, no? Sana na, mga plano ko, ma-investigan. Marami pa akong plano sa'yo. Sana, mabilis pa dahil alam ko, hirap ka ng bilangan. Nangangarap pa ako na makapagpakasyon na. So, thank you, Nay. Nay, thank you. I love you, Nay. Mas mahal kita. Alam mo ko, pag Biyernes, pinag-pray ko po yung pamilya ko, yung kabarkis mo. And I always start by saying na, Lord, ang bawat sigong binibigay sa nanay ay regalo. Galing sa'yo. Dahil sa kasama pa natin ka, di ba? Hindi ka ng mga buhay. Totoo lang yan. Sabi nga nung nag-uusap-usap kami, yung kahirapan na yun, nag-iingil sa amin. Ay, blessing. Dahil hindi pa kami nag-gabi si nanay. So, gulang isda lang kami, kaya nga ba ng buhay niya, wala sa sakit. Diba? Kung po natin isipin ang kahirapan, ay personal. Sometimes it's a blessing. No? Kaya bang tumatanda ako, nakikita ko na wala akong pagsisisi sa pamilyang binigay niya sa akin. Kaya nagpapasalamat ako na binigay niya sa akin. Salamat sa kay God, sa pamilyang ito. No? So, bago tayo kumain, dahil nandito kayo ngayon, I want to bless you. I just want to ask you, perhaps, there's something dun sa kausap mo, sa kapatid mo, what is the best thing that ever happened? Okay? Can you pair up? And share to your partner, what is the best thing that ever happened to you? Okay, ano mo lang? You share? Ano yung best na nangyari sa ulo? Ating pagkabila natin. Pero dapat i-present. Oo. Bigay kayo natin alisan ko kay ate ng pang-slice. Masyadong yung hindi talaga niya nasisira. About blessing? Parang ano pa to, celebration ng birthday ni Pangit. Birthday ni Pangit April 27. Hindi pa to? Ay, huwag pa mag-request ko lang ng health ko. Alam mo magkano last time sa Narinig niyo na yung best thing na nangyari, no? Sa bawat isa. I hope sinabi niyo na yung asawa niyo yung best thing na nangyari sa akin. Siyempre, si nanay, best thing na nangyari sa akin. Kaya lang, pag sinabing best thing, yung top no? Although maraming maganda nangyari sa akin,
pamilya ko, and then sila magkakaulo. But the best thing that ever happened to me is when Oh, may kasi my Lord and my life Ano, with Jesus. yung nasa harapan ay wave. Kasi kung hindi nangyari sa akin yun, wala na ako sa harap. Kung hindi ko ay talaga Yema, sabi ko, ibig sabihin natin may loob siyang yema. I'm a womanizer, Pichi-pichi kagabi. Drunk card. Pichi-pichi na blue. Ay, lahat ng vices meron ako. Ngayon lang siguro malalaman na nag-drugs din ako dati. Pero hindi ako addict. Okay? Not addict. Pero kung hindi ko nakilala ang Panginoon, Marita, ito oh. malamang Paano yan? Kare-kare. Oo, dahil na ako kasi ito magiging yung bali yung sa pangalan naman natin dahil sa para sa service. space. Tapos, Kaya kahit tapos ito yung tabi mo yan. Maganda yung Kasi nangyari may sa akin holiday na- naman si Kate. meron ako pamilya, sila Paolo, sila nanay. The best thing is the Lord Jesus. And this is what I want to share with you because this is the best thing na nangyari sa akin. Ako yung pinaka-senior dito. I know na hindi nyo ako katulad na senior. Pero I just want to share with you na when I committed my life to Jesus, dahan-dahan na ako ginagawa. Okay? Alam ng mga kamag-anak ko yan na pag nag-girlfriend ako, minsan tatlo. Minsan may girlfriend ako may asawa, and it's a miracle na buhay ako. Dahil pwede na akong napatay ng isang jealous husband. No? Kaya, I praise God na nakilala mo siya. And, share ko sa inyo kung paano ako binigay yung buhay ko kay Jesus. In John 3:16, sinabi niya na for God so loved the world that He gave His only begotten Son. That whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. So dito makikita natin na mahal tayo ng Panginoon dahil binigay niya for God so loved the world. Diba? Pero meron tayong problem, which is, ang sinabi doon, for those who will not believe will perish. Ang hindi daw maniniwala ay mamamatay. Pero di ba lahat tayo mamamatay naman? So anong death ang sinasabi dito? This is the second death. Kasi ang sinabi, yung lahat ng maniniwala ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So hindi na napuputol ang buhay ng tao pag siya ay namatay. Dahil sa verse na yon, lahat ng maniniwala ay magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. So yung hindi maniniwala, will perish, mamamatay. So this is the second death. So ito yung problem natin dun sa mga hindi maniniwala sa kanyang anak. Kasi sabi, for those who will not believe will perish. So, etong problem na to, ang nagbigay ng solusyon is si God himself. Ano yung solusyon niya? Hindi niya yung anak niya. Sinabi doon, for whoever will believe will not perish. Hindi mamamatay. Ng second death. Okay? So, paano ginawa ni Jesus? Next week, we will commemorate Holy Week. Alam natin kung paano si Jesus ay pinahirapan, pinako sa krus, namatay, then after 3 days, siya ay nabuhay ulit. Okay? Oo, pwede natin. Wala pang namatay na nabuhay ulit. Kailangan natin service. At ang pagkamatay ni Jesus is to claim, ang pagkamatay niya, ini-claim niya na namatay siya para sa kasalanan ng lahat. No? Kasi maraming hero na namatay. Si Jose Rizal namatay for our freedom. Pero the uniqueness of Jesus, isa lang ang namatay para sa kasalanan natin. Okay?
Okay? Na kung sino man mananampalataya sa Kanya, ay hindi mapapahamak kung hindi magkaroon ng buhay o okay? Pwede mo sabihin, di mo naman kami ganun kasama, Arnold. Pero if you turn to Revelation 21:8, sino may Bible dito? Can you turn to Revelation 21:8? Kasi yung Bible ko nasa camera. Internet. Ha? Hindi, okay lang ang Bible. Okay, can you read? Pahayag 21:8. Yeah. Pahayag. Revelation 21:8. Yeah. Subalit nalagim ang kasasakitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasulang-sulang na kahalan, ng mga mamamayari, ang mga nakikiapi, ng mga mangkukulang, ng mga sumasamba sa Diyos, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang mga. Okay, yung binasa ni Ate Noemi, ito yung mga tao ng impyerno. Kung makikita niyo yung mga kasalanan, ang bibigat, di ba? Lahat ng pumatay, makukulang, nagiapid. Sinabi doon, lahat ng pupunta sa impyerno. Ngayon, may sinabi sa huli. Ano yung sinabi sa huli na na-qualify tayong lahat? Hindi. Yun. Eksaktong sinabi, anong klase kasalanan? Pagsisinungaling. Meron ba rito hindi nagsinungaling? Okay. So dahil dun sa pagsisinungaling na yun, lahat tayo nag-qualify sa second death. Ito yung sinasabi dun sa John 3:16 na perish. Pero, sa pagmamahal ni God, binigay niya yung anak niya at sino man mananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yun yung best thing na nangyari sa akin. Hindi lang niya ako binago, kundi binigay niya ako ng buhay na walang hanggan. Sa aking pag-face ng pananampalataya sa kanya. Kaya, ito yung gusto kong i-share sa inyo. This is not about changing a religion. Kasi kung sinabi dyan sa Bible na yan, ang maliligtas ay to be a member of any religion. Kaya alam hindi. But to believe in Jesus. And I want to be a blessing with you dito sa tribute ni Nanay na maging blessing itong tribute na to for all of us to believe in Jesus and to have eternal life. So, paano natin ito gagawin? Kung naalala niyo yung napako si Jesus, mayroong dalawang criminal. And then sabi ng isang criminal kay Jesus, ang alala natin yung isang criminal, gawin natin siyang kontrabida, yung isa bida. Sabi ng kontrabida kay Jesus, kung ito talaga ang Kristo, bakit hindi mo ligtas tayo parehas dito? Tayong lahat dito. Kasi yung Kristo na yon, ang pinapako kasi sa krus, nilalagay sa taas yung kanyang crime. Okay? Anong naalala nung nakalagay dun sa krus ni Jesus? Indri, di ba? Lahat ng ipapako sa krus, lahat ng crime mo nandun. Kung halimbawa, kung ikaw ay mamamatay tao, nakalagay dun. So, nung kay Jesus, wala silang mailagay. Anong crime nito? Pero dahil kiniklaim niya that He is the King of the Jews. Yun ang nilagay, di ba? Kiniklaim niya na siya ang Christ, siya ang tagapagligtas. Kaya yung criminal, yung kontrabida, sabi niya, kung ikaw talaga ang Kristo, ba't di mo tayo ligtas? Ngayon sabi naman ng bidang kriminal, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yun ang sinabi niya. Hindi ka natatakot sa Diyos. Tayo, nagkasala tayo, dapat lang nandito tayo. Pero siya, wala siyang kasalanan. Pagkata sabi niya, alalahanin mo ako sa iyong
paraiso. Okay? O sa inyong, sa iyong kaharian. Sa ibang, tama si Kuya, sa ibang version, is kaharian. Kung sinabi ng Panginoon, na alalahanin mo ako sa iyong kaharian, ang ibig sabihin nun, kinilala niya si Jesus, that Jesus is King. Why? Meron kasi siyang kaharian. Amen? Ano sabi ni Jesus? Ngayon din, isasama kita sa aking paradiso. Nagpa-member ba siya ng sarili? Nagpa-baptize ba siya? Nag-tides ba siya? Hindi. Ano ginawa niya? Naniwala lang siya. At sinabi niya lang, kinausap niya lang si Jesus. And on the spot, sinabi ni Jesus, ngayon din, aalalahanin kita sa aking paradiso. Okay? So, if we imitate what happened to that conversation, meron tayong assurance na magkakaroon tayo ng buwan na walang hanggan. Ano kailangan natin gawin natin? Kausapin si Jesus, katulad ng ginawa ng kriminal. Unang in-admit niya na makasalanan siya. Sabi niya, tayo, dapat lang tayo pamatay. May kasalanan tayo. In-admit niya. Pangalawa, naniwala siya na si Jesus ang magliligtas sa kanya. Okay? And then, ano ginawa ni Jesus? Pinangakuan siya. So, I want you to think about it, and I want you to lead in prayer. Again, this is not changing a religion. This is an opportunity for you to place your faith in Jesus and to claim the promise of eternal life. Okay? Can you do that? I will lead you in prayer. Panginoong Jesus, inaabig ko po na ako'y nagkasala sa inyo. Kahit isang kasinungalingan lang, sinabi mo, ako ay mamamatay sa impyerno. Kaya patawarin mo po ako sa iyong kasalanan. Naniniwala po ako na kayo lang ang makakapagligtas sa akin. Binubuksan ko po ang aking puso. Pumasok po kayo sa puso ko at aking maging Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Mula ngayon, make me a kind of person you want me to be. In Jesus' name we pray. If you sincerely pray that prayer, si Jesus ay pumasok sa iyo at binigyan ka niya ng eternal life. Just like the criminal. Hindi niya deserve ang heaven. Pero pinangako sa kanya ni Jesus. Okay, so thank you. Yan po ang pinaka-best na nangyari sa akin. Yan po ang nagbago sa akin. Gusto na ba lahat? Opo. Kuya, kamusta ba? 46 pa lang eh. Hindi ba kayo nag-breakfast? Sinabi ni nanay? Hindi. Importante breakfast? Ilang minutes to ang video? 13 minutes. Kakain muna tayo. 30 minutes eh. 13. 13! 1 13 lang pala. So guys, meron po mga hindi nakapunta rito na nagbigay ng time para i-honor si nanay. Okay? So, guys, parang nawala. Ito ba? Ito. Like full screen. Ito na lang po dito. Okay, so, Makawala po yung audio ano po. I-unmute. Speaker. Eto. Yan. Bakit? Yes. Yes. okay. Thank you. Nay, in behalf of your ako, yung dalawang po, salamat sa kanila sa video na to.
Favorite. Favorite. Parang wala ako. Ayun, sinigit ko yung website.
And we love you to bits. We're glad you're making your travels from Bicol down to Manila, grandson and your son. So we're, and Arnold is the key man here, making this together. So have a good day, have a good week, have a good year, Good celebration, isn't it? have a good celebration. Love you. Love you. Bye-bye. Bilis mo. We have to, kasi wish ka makaliya dito eh. Stop. Dito. Ano na lang. Ayan. Sige po. Porno araw po yan. Tapos pa naman kasi aling na ito. Yung nga si Ate Meg niya, nagipaglaban siya, no? So can we just pray for her? Saglit lang. Dear God, Heavenly Father, you are the creator of the heavens and the earth. Most High, Almighty God, you are our Father, our provider, and our healer. Lord, nothing is impossible with you, even stage 4 cancer, Lord. If you will just will it, Lord God, na pagalingin si Ate May, nothing is impossible, Lord God. Panginoon, pawakan mo po siya ng iyong mapagpagaling na kamay. And we lift up to you, Lord, lahat ng kailangan niya, lahat ng provision, lahat ng support. Thank you, Lord God, kay Ate Rose, sa pamilya niya na tumutulong sa kanya, ikaw na po bahala ang magtala sa kanya, Panginoon. And we thank you, Lord, for the life of Ate May. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hey, Auntie Beth, I just want to tell you that I love you and I appreciate you being in my life. I wish I was there to give you a big hug. So enjoy time with family and just know you're always in my prayers.
Wala na. Punta po kayo doon. Oh, picture muna tayo kasi kayo umalis, no? So, mag-pray muna tayo sa pagkain. Sino mali? Kami, can you please pray muna? Sige po, let us pray. Lord, we thank you, Lord, for this day. Thank you for gathering us all, Lord, to honor Nanay Betty, Lord. And we thank you, Father, for your provision, Lord, for your food, Lord. I-bless you po, Lord, na kakainin namin today, Lord, na way magbigay ng kalakasan po ito sa amin lahat. And we pray, Lord, for this gathering, Lord, na magbati po kami, Lord, magpag-usap-usap. Thank you, Lord, for this time, Lord. We praise and we glorify you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so after ng lunch, kakanta si Arnett, no? Kakanta siya. So, papatayin ko na tong video. Ay, teka, para lang makunan yung pagkain natin. Yan ang pagkain natin, ang pagsasaluhan. Okay? Courtesy po ni Marita. Salamat. Okay. So, okay, thank you. Enjoy everyone. God